United States, Israel, Russia at India ang ilan sa mga bansang pag sinilip natin ang kanilang mga military weapons ay mapapasana all ka na lang talaga. Pero maliban sa nabanggit ay may isang powered countries din na kilalang kilala sa pag-boost ng kanilang kagamitang pandigma at malulula ka sa dami ng kanilang mga armas. At ito nga, ang China. Pero sa kabila ng dami ng armas nila ay tila nagiging quantity over quality ang mga obra nila sapagkat ang ilan sa mga ito ay palpak gaya na lamang ng kanilang mga missiles. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. Isa nga sa pumutok na balita na ang ilan sa mga missiles na gawa at attack China ay sadyang naging palpak sapagkat imbis na langis ang laman ng mga fuel tanks nito ay tubig ang nilalagay nila. Kung kaya't once na ginamit ito ay asahan na hindi ito gagana. At maliban pa pala na tubig ang laman nito ay defective din ang silos ng mga ballistic missile na ito, wherein isa ito sa dahilan kung bakit hindi mo talaga makikita na maglo-launch ito sa target. At dahil nga sa pangyayaring ito ay nagalit si Xi Jinping sapagkat ang mga armas na ito ay ginagamit nila sa kanilang depensa at maging opensa. At maliban pa riyan ay isa sa mga ito sa mga ina-export sa mga bansang nag-a-acquire sa kanila ng mga armas. Isa sa nakikitang dahilan nila dito ay ang corruption. Sa kabila kasi ng kagustuhan ni Xi Jinping na ma-boost ang kanilang military at kanilang ekonomiya ay hindi niya napapansin na may mga tauhan sila na sinasabotahe ang kanilang paggawaan ng mga armas. Alam din naman natin na hindi na bago sa atin ang trademark ng China sa mga kagamitan na depektibo talaga. Gaya na lamang ng kanilang mga submarine na sobrang bilis ma-detect ng mga radar system at iba pang armas na sadyang mahirap asahan pag isinabak sa gyera. At ayon naman sa The Warzone article, ipaniluwanag nila na may mga armas talaga na dinedevelop ang China wherein ito ay tinatawag nilang mga liquid-fueled ballistic missiles. Pero hindi naging maganda ang naging output nito sapagkat ang mga liquid-fueled na ballistic missiles at rocket na ginawa ng China ay sobrang toxic at corrosive o sobrang daling masira. Sobrang bilis lang din ito masunog pag ni-launch at malaki talaga ang tendency na sumabog yung mismong bala. So kahit na maraming paraan para masolve ang mga issue na ito ay napakadelikado pa rin, lalo na kung hindi ito alam ng mga bansang mag-a-acquire nito. Isa nga sa umugong na unit sa problemang ito ay ang kanilang DF-5 series intercontinental ballistic missile ng China. Ang DF-5 o Dongfeng 5 ay isang second generation two-stage intercontinental ballistic missile. Ginawa ito para palitan ang DF-4 na gumagamit din ng solid fuel. Ito ay may haba na 38.5 meters at tumitimbang ng 312,000 kilos. Ang range nito ay aabot ng 7,000 to 10,000 kilometers. Pero ayon sa ibang Chinese analyst at panig naman ng China, ang inilabas na ito na balita ng Bloomberg ukol sa pagkakaroon ng tubig ang missiles ay isang gawa-gawang istorya daw lamang. Dahil wala daw sa katinuan ang gagawa nito kung lalagyan nila ng tubig ang mismong armas, maliban na lamang kung ito ay sinabotahe.
Naniniwala kasi sila na naging threat na ang bansa nila sa mga biggest company sa buong mundo na nagmamanufacture din ng mga armas. Kung kaya't, isa lamang daw paninira ito upang mabawasan ang China ng mga nag-aangkat sa kanila ng mga matitinding armas. Alam mo ba na ang China ang isa sa lumagda ng international regulations for preventing collisions at sea or COLREG? Ngunit dahil sa pangyayaring nasasangkot ang China sa problema sa karagatan at madalas ay pasimuno pa ng gulo, kung kaya't masasabing nabigo ang China sa kasunduang ito sa pagkakaroon ng maritime safety by intentionally blocking another ship na maaaring maging resulta ng banggaan ng dalawang barko sa karagatan. Tila sa kanilang aksyon makikita na hindi sila tumutulad sa bagay na napagkasunduan na. Isa talaga sa matinding kinakaharap ng ating bansa sa ngayon ay ang unti-unting pananakop at pambubuli ng malalakas sa bansa katulad na lamang ng China sa mga bahura na pagmamayari ng ibang bansa. Nakakalungkot lang din isipin na tila iniisa-isa na talaga ng China ang mga bansa dito sa Indo-Pacific region. Kaya kinakailangan na talaga na ating palakasin na ang maarmas, ekonomiya at militar ng ating bansa upang atin nang matuludukan ang maling gawaing ito. Sadyang hindi na talaga natin makontrol ang mga pangyayaring nagaganap at resulta na din kasi ito ng pansariling interes ng mga maimpluwensyang bansa. Naway, mabigyan na ng nararapat na hatol ang mga bansang sakim sa kayamanan at kapangyarihan.